Okay po. Meron lang iba na hindi pa nakaka-upload. Kindly upload within the day po ng ating progress report. Okay? So, we have these three agenda for this meeting. Okay, our first agenda is for you to upload your progress report until today, yung pinaka-latest natin na progress ninyo, because we really need to report regarding how many percent na po ang achieve natin for your thesis school. And then, I'll be checking kung nasaan banda na kayo. Okay? And then, discuss sa inyo regarding dun sa performance testing. Ang wala ako, ang hindi ko ma-share sa inyo is yung ating form. Tama ba? Hindi ko pa na-share sa inyo yung form ng performance testing. Yun yung i-ready ninyo once na mag-performance testing na tayo. Once you're 100% done with your, na po, with your thesis, you really need to perform how did you do the testing, the evaluations, the process on your thesis. So, ipapakita natin siya. So, yung form natin, I'll be checking the updated one, yung pinaka-updated natin, then i-send ko siya doon. So we have 4 na pwedeng kahinatnan yan. Ang una nga natin is ang target natin is you will be endorsed for the oral defense. But in case na may hihingin pa sa panel or meron siyang nakita that you really need to still explore, so yun yung mga further testing. So we have other additional tests na gagawin bago ka maka-defense. And then the other one, if retest, totally mali yung ginawa mo. So, uulitin mo yung test yung ginawa. And then, I think yun. Ano pa ang mga possible natin na maging output, or judgment nila dun, or remarks nila sa gagawin sa performance testing. But based on your progress report na nabasa ko, medyo malayo pa tayo sa performance testing. If we really need to finish ito po, halimbawa, na yung semester na ito, I think we need na ma-target that by April i-scheduling na tayo ng performance testing. At i-schedule agad kayo ng defense. Kasi if May pa siya, medyo dihado na tayo dun kasi May, ano pa ang last day ng pasukan? I think May 16 yata ang ika-18 weeks na yun. Or May 23, I don't know. Kumaalin dun. But still, if it is final exam week, hindi naman pwede mag-defense sa final exam week. So, that is a reminder sa inyo. Okay? So, another agenda natin for this short meeting and reminder for thesis 2. We will conduct our online reminders or meeting every Monday only. And dun sa remaining time natin, yung half natin at third only. We understand po yun. So, no need for you to ask, ma'am, do we have online class for today? Because remember, thesis 2, it is not a classroom setup type of subject. This is a continuation of your thesis 1, in which our goal is to monitor and to guide you on kung ano na yung next step after yung magawa yung inyong experiment. And if you have some clarifications or any questions that I can give. Naintindihan po? Narinig ba? Yes po. Okay po. So, yun na I hope that gamitin nyo yung oras na yun
dahil sa mga meetings ninyo or may mga lalakadin kayo regarding on your thesis. Okay po. So, do you have any question? Each group, baka may mga gusto kayong i-raise? Meron ba? Meron nag-raise lang sa akin kaninang umaga. I-raise ko na din dito sa inyo. Regarding dun sa ina-advise ng Ma'am Red, meron ba dito? Sino ganun advice ng Red dito? Yan, sina Miko, sina Panopio, yan, dalawang grupo ba? Yung mga ina-advise ng ma'am. So, if you have some files na kailangan pasignan, you can still message her. If sabihin na kailangan wet sign, so I can forward. Pwede ako ang mag-forward ng signature na para makausad ko. Okay? But, konting na lang po, in case naman po na for defense na kayo or for consultation, accommodate naman siya ng online consultation. Okay? Pag for defense po, punta siya dito pag mag-defense na kayo. So, you don't need to worry na walang attend or hindi kayo masusuportahan ng advisor. Okay? So, for those naman po na may mga concern, you can simply message or PM ako or sa GC, mag-message lang doon at i-accommodate natin. Some of you, mas pinipili na lang mag-personal message sa akin regarding sa concern nila sa thesis. But in case if it is general yung inyong kailangan, general yung inyong question or question ng lahat, you can ask sa GC natin. May GC naman po tayo. Okay po, I hope na all of you are doing well on your topic at ginagawa ninyo inyong thesis. Okay po. So, one way of monitoring natin is the progress report. Please comply with the progress report. Make sure that you really communicate with your advisor from time to time. So po, if you have some concern, you really or need niya talaga ng i-raise sa inyong advisor. So, I guess, importante na malaman niya agad. Kasi, kung maalala niyo yung sa atin sa performance testing, ang pwede pong maging verdict sa atin ay pwede ang retest. Ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan mo, simula sa simula hanggang dun sa last part, pwede po nilang ipaulit. Ngayon, paano po natin siya maiiwasan? Una-una natin gagawin, we need to make sure to make your progress report. At the same time, once na magawa niyo sa progress report, if you have a big decision regarding on your topic or changes regarding on your methods, you really need to consult your advisor. Okay? And before po tayo sumalang sa ating performance testing, it is really important na makita, mabasa, ma-review ng inyong advisor ang lahat ng naging results. Baka kasi mamaya mali lang yung pagkakasunod-sunod ninyo or kinulang lang ng konti, but at the end of the day, pagka ganun ang nakita ng panel, lalabas doon na mali totally yung naging procedure. Mahihirapan na tayo i-correct yun. Basta-basta. Naintindihan niyo po. Again, ganun po kahalaga yung progress report po natin. Okay? Doon kayo monitor, doon kayo matutulungan mismo ng inyong advisor. In case naman po na nakikita mo okay naman, tama naman yung ginagawa nyo, at kumbaga nasa paunang stage pa lang tayo, so you don't need to expect naman, huwag ganyan, Siyempre, hahayaan mo na po kayo na gawin kung ano yung na-propose natin, ano yung napag-usapang method during the proposal. So, susundin nyo lang po yun. But, wag sasala sa performance testing nang hindi nare-review or nare-raise inyong advisor kung ano ang naging result. Sila ang magsasabi sa inyo if you are really ready for the performance testing. May case na po ba na halimbawa ang isang grupo ngayon ay sinilip ng advisor o na-review niya yung result
at mismong advisor ang nagpa-cancel ng performance testing. Yes po, marami po tayong case na ganun. So, ang kagandahan, at least, before pa siya makita ng iba, natulungan na po kayo kung ano ang dapat ninyong ayusin bago po siya ma-present sa project. Para din siya sa paper, but this time, it is the evaluation. Ma'am, bakit hindi na lang po kaya sumama ang mga advisor para sila na lang, para kita na po agad nila kung tama po ang ginagawa? Bakit po sa review or doon sa pag natapos po yung testing, doon pa lang po? Kasi doon pa niya i-assess if you really follow. Maybe you are following the methods, but pag nakita niya ang result, doon niya makikita ang kulang. Siyang pwedeng makakita na, ay kulang pa yung ginawa niyong test. Siyempre, while doing that, di mo yan makikita kasi you're ongoing. Lalo na sa progress report, ang nakalagay doon, ongoing. So, hindi pa siya agad madidetermine. Kaya kailangan natin na matapos mo muna yung test and then i-assess sila. If ito bang result na ito is satisfying na, baka kulang pa. Okay? I hope nakukuha niyo po yun. Nakukuha niyo po kung kailan kalimitan. Pero if the advisor is sumasama naman or nakikita, may monitor or na-update or nakakapag-comment na sila sa ongoing, it is okay din naman po. Wala naman pong masama po doon. Kaya lang, halimbawa, nagtutuyo ka pa naman di yan. Alam nga naman nagpo-comment agad ang advisor. Pagtutuyo pala naman ang ginagawa. Okay pa. Ang mahalaga, basta bago isalang sa performance testing, na-check yan. Nagets po, kindly react kung nagets nyo ang aking instruction doon para alam niyo ang inyong gagawin. Hindi kayo out of nowhere na basta na lang magpapa-schedule. No, yun po ay isa sa technique natin para maiwasan natin na kayo po ay ma-refer performance. Pwede po yun, maulit ang performance testing. Ipaulit sa inyo ang performance testing. Okay? So, any concern? Baka may concern ang each group sa inyo? Okay. Kung meron naman, or ayaw i-raise dito sa ating meet, pwede naman pong i-PM if you have follow-up sa mga susunod na yan. So, as of now naman po, I think wala naman, ongoing lahat. I'm checking your progress report and I'll be reporting your progress to the department. Okay po? Yun lang po ang sa akin. So, I hope, siguro next week na lang po ulit ng ganito, a short meeting if I have some additional announcement regarding ang project status. Okay, kung wala naman po, example, wala naman talaga akong i-announce or any reminder, no? Since ang next step natin na is the performance testing, kaya ako din-discuss. So, wala. But I will discuss pala some other time, maybe, kapag ka-ongoing na kayo, pag medyo nakita kong nasa 50% na halos kayo ng progress niya, I'll be discussing the chapter 4 and chapter 5. Kasi pag tinuro ko siya ngayon, hindi niya siya masyadong ma-appreciate. Pero, i-ano muna natin siya. You're ongoing pa kasi siya. Ongoing pa kaya ng inyong test. Base dun sa inyo. But, I am not required to discuss the chapter 4 and 5 because chapter 4 and 5 is the results in the conclusion that is based on your experiment. But still, I'll be showing sa inyo kung ano yung tamang format, paano siya gawin, no? So, kaya lang, para lang maka-observe kayo kung paano ang ating way ng paggagawa ng chapter 4 and chapter 5. Okay po ba yan? So, ibig sabihin, magkakaroon pa tayo ng kahit mga short meetings na ganito, ng paunti-unti. Kasi alam kong busy kayo, mas marami kayo dapat time para maggawa kaysa umattend ng klase sa akin. But then again, siguro check ko lang kapag malapit na kayo dun sa part na yun, yung nagagawa-gawa na kayo ng ganyan, para mas makatulong ako sa inyo in doing your chapter 4 and 5. Okay pa?
Okay, I think yun lang. Di ko na papatagalin pa ang inyong ang ating meeting. Alam kong busy kayo. I don't know if nasa OJT kayo or kung may klase kayo or nag-thesis, gagawin ng thesis. Sige po, I think if you don't have any concern, just upload. Make sure you upload your progress report na lang for today. Okay, thank you for attending this short session natin for reminder natin sa ating thesis.